Oops, hindi to Quezon Province, kundi Imus City, ang probinsya sa Cavite. So bakit Imus? Well, the name has couple of theories. One, some folks found the word Imus, which means the one of water from Manila, like creeks at ang mga Imus. Another theory, during the Spanish era, it was called Centro de Imus, and through time, people just shortened it to, hulaan nyo, Imus. Simpleng sosyal, di ba? Imus is the hotspot of history during the Philippine Revolution. May dalawang gyerang nangyari dito. Unang-una ang Battle of Imus noong September 3, 1896 and Battle of Alapan noong May 28, 1898. This beauty behind me is the Imus Cathedral, or also known as Cathedral of Our Lady of the Pillar, and it dates back 1823, and you won't believe it guys, it's over 200 years old and it's older than most of our professors. And their patron saint is Nuestra Senora del Pilar and deeply revered by the locals, and ang kanilang fiesta naman ay ginaganap tuwing ika-12 ng Oktubre. So guys, what's up? Andito nga tayo sa Imus Market. At nasa Imus City tayo kung saan mas kilala ang Imus Longganisa na masarap na putahe. Tara, tingnan natin. Tundan nyo ako guys. So dito makikita natin, dito pa lang, pagpasok ay marami na nagpebenta ng Imus Longganisa. Ayan guys. So yun nga guys, madami tayong nakita ng bentahan doon. So ano nga ba ang Imus Longganisa? So una, ano ba ang lasa nito? Lasa nito, ito ay maalat-alat at manamis-namis na longganisa. Pero hindi lang yon. Ito ay marami ring garlic sa loob. At tigit sa lahat, lasang longganisa din. Pero mas masarap. So guys, meron pa tayo isang nakakalimutan na bagay. So ano pa ba ang sikat dito maliban sa pagkain nila? Meron din tayong tinatawag na woven crafted na galing sa sugarcane at rice. So kung may makikita natin, meron din dito mga bilao, yung mga bag na pampamalengke, at meron din yung mga pamaypay. So yun, marami rin yan dito sa Imus. Sikat din yan dito sa public market. Ayun lang guys. Hi guys! Did you know that Imus officially became a city through Republic Act 10161? And based on 2020 census, Imus City has a population over 600,000, making it the most populous city in Cavite. Guys, hello guys. Nandito tayo ngayon sa Imus Robinson. Ngayon, tara pasukin natin. It's a growing economy. It's known as the center of trade and commerce in Cavite. From malls like the district, Robinson's Place, to industrial zones, the city is booming with businesses and job opportunities. Nandito tayo ngayon sa lumang munisipyo ng Imus at ating pag-usapan kung sino-sino ang mga namuno noong 2022 hanggang ngayong 2025 dito sa Imus. Sila ay sina Mayor Alex Advincola, Vice Mayor Homer Sakilayan at Congressman AJ Advincola. Kahapon, May 12 naganap ang national at local elections at makikita sa mga resulta na sila pa rin ang nangunguna at talagang binoto ng mga Imusenyo. Locals here primarily speak Tagalog, but some communities still use Chavacano, a Spanish-based creole that is super rare now. Say cuantos, anos, chenes, Imus, then you might get an answer. Andito tayo ngayon sa Imus Cathedral. Usapan natin ang iba't ibang mga festival na meron sa Imus. Sa iba't ibang barangay, ang
pinakauna, ngayong May 28, gaganapin ang Wagayway Festival. So, meron din tayong Grand Festival dito na gaganapin rin sa October 12. Sabi ang init. Dito na inom tayo? Ha? Ay, saan mo siya dalahin? You tell me. Hindi sa buhay na tubig. Now, bakit nga ba buhay na tubig? Ang sabi naman lokal dito, meron daw silang natural springs na saan merong healing properties. Na kung saan kapag may sakit ka, at kapag ikay lumangoy dito ay gagaling ka. Uy, alam mo ba? Hindi pa. May bago ng Pope. At isa siya doon sa mga pinagpilian sa 133 na nung nagdaang conflict. Sino? Si Cardinal Antonio Luis Tagle. At alam mo ba? Dito siya pinanganak sa Imus. At tagmisa siya dito. Saan? Eh di dito. Sa Imus.